ah, meron ako ditong pansit canton at saka pansit ramen. So, tuturuan ko kayo paano humawak ng chopstick. So, ito yung stainless na chopstick. So, most of the time, meron syempre nandun sa Chinese restaurant, Korean restaurant. So, pag hawak nyo, ganito yung hawakan nyo. Ganyan. Diba? Ito yung chopstick. Ganyan. Tapos hawakan nyo dito. Right? Ganyan. Hawakan nyo. O, nakikita nyo. Ganyan. Pagkatapos, ganyan ng dahan-dahan. Paipit siya. Yan, paipit. Yan. So, pag ganyan. So, makikita nyo yung daliri ko. Ganyan. Yan. 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 Tapos ngayon, kung diretsuhan naman, ito. Papansin nyo ganito. Ayan. Ito yung ano natin. Ito yung pansit natin. Tapos, ayan. Ayan. Makikita nyo. Pwede kayong dumampot ng isang piraso. Ayan. Isang piraso. Ayan. O, diba? So, madali na. Tapos, ganyan. Diba? Ganyan. Tapos, ganyan nyo. Tapos, ganyan nyo. Kung hindi, kung gusto nyo ganito, or pag ganyan, or pag ganyan, or pag ganito naman. So, kapag na sa plato, kailangan pag ganito naman. Pag ganyan. So, kung gusto nyo kunin sa ilalim, pag ganito naman. Pag ganon. Ay, pag ito makita. Pag ganon. Ayan. So, ang gumagalaw, ganito lang. Pag ganyan. So, meron siyang marami siyang style sa paghawak. Pero ito yung, alam ko, ito yung pinakamahirap kasi stainless to eh. Pero kung, yung bamboo stick, mabilis lang yung magana. Pero minsan, wag kayong mahiya na gumamit ng ganito pag nasa restaurant. Gusto nyong kamayin or gamit kayo ng spoon o fork spoon. Pero mas maganda kasi yung masanay din kayo para hindi tayo pagtatawanan ng mga Korean, mga Chinese or mga Japanese kasi nga creative naman tayo eh. So alam ko naman talaga na pag sa culture ng Pilipino, pag yung isang bagay is mahirap, nagmumukha siyang joke, pero masasanay ka rin pagdating ng panahon. So, for example, kakain ako. Yan, kakain ako. Yan. Ang gawin ko lang ganyan. Yan. Sobrang dami. Tapos pag kakain ka, ganyan lang. Ganyan lang siya. Pwede pag sa rice kasi, yung alam nyo maliit yung mangkok, pwede nyo diretso siya. Pero, alam ko mahirap talaga pag sa ganito. Sa pansit, mahirap talaga pag ganito. Pero, the best yung niya. The best yung quality niya. Pag ganito. So sa lahat ng nagda-diet dyan, mas maganda na yung yung pagda-diet nyo sa pansit is kumain ka ng madami kasi hindi naman nakakataba to eh. At isa pa, pwede nyong haluan ng fried chicken or pork or grilled pork or vegetables na pwedeng mag-sustain sa pang-araw-araw nyo or sa katawan nyo. Pero ito, ganun lang. Ganyan lang kabilis. Ayan, ganyan lang. Minsan, syempre, nasa restaurant kayo. Pwede na naman kayo mag-kutsara. Pero mas maganda kasi masanay kayo sa ganito. Pag masanay na kayo, okay lang. Kumbaga, marunong kayo. So, yun kasi yung hindi ko naman sinasabi na hindi nyo kailangan matuto sa ganito. Ang inaano ko lang kasi is yung magawa nyo. Kasi yung mga Korean, Chinese, Japanese, nahiya magkamay eh. So, at least hindi sila na marunong magkamay.
Pero tayo marunong tayong magkamay at marunong tayong gumamit nito. So, mas ano tayo, mas magaling tayo sa kanila. So, yun lang naman yung pinaka the best din. Na, na kailangan nating matutunan ng mabalisan. Kasi, the best naman yun eh. At saka, pag nagluluto kayo ng ganito, huwag niyo kalimutan na lagyan ng garlic or fried garlic or hindi man fried garlic yan, basta nasa mga 7 garlic na nahalo dun sa mismong luto, kasi nga yun kasi yung nagbibigay na parang aroma sa sa pagkain ng ganito. Pero kung siyempre nandito naman tayo sa Pilipinas, rice. Pero kailangan kasi natin i-control natin yung rice kasi grabe magpataas ng sugar yung rice. Tapos chicken, pork, siyempre hindi naman tayo kakain ng 1 piraso lang or 2 piraso. Siyempre kakain tayo mga kalahating kilo hanggat kaya pa natin kainin kasi nakaka-enjoy naman talaga yung pork at saka yung chicken, yung fried chicken. Yun yung pinaka the best. Kailangan nyo lang sanayin yung, pero dati kumakain ako kutsara lang naman at saka ito, pero mas siyempre ang hirap kaya kutsarahin ng ganito pansit. Tapos pag sa restaurant ka naman, mas maganda gagamit kang ganito kasi iwas sa mga tao na may di natin masasabi. So, or di natin masasabi kung ininit ba yung mga kutsara. So, ang mga wooden chopstick kasi na ginagamit sa restaurant, diretso tapon yun. So, pag sa ibang restaurant na puro kutsara, tapos yung hindi natin alam kung nilagyan ba nila ng mainit na tubig yun or hinugasan ng maayos. Pero mas sa kasi yung sa kasosyo kong Korean, bakit sinasabi nila na kailangan daw chopstick dahil diretso tapon na agad. So, hindi siya nagkakaroon ng recyclable. So, diretso agad tapon. So, yun lang ang pag ko sa inyo, pag turo sa inyo gamit ng chopstick. Simple lang pero interesting kasi kung may mga ka-meeting kayo, hindi na kayo mahiya. So, mayroon kayong mga investor na mga Chinese, Japanese, Korean, or Taiwanese, hindi na kayo mapapahiya. Ganoon lang kaganda pag makisabay ka sa culture sa nila.